Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Wala na talaga, wasak na. Wasak, gutay-gutay na ang Iran ngayon. Ito yung pang-anim na pag-atake ng puwersa ni Trump ng Amerika sa Iran. At ang tinarget talaga ngayon ay yung control tower na malapit sa Hormuz. Yun yung tower na nagkukontrol sa lahat, lalo na sa IRGC Navy. Yun na tower, ang tower control ng buong hukbo ng Iran dyan sa may Hormuz. Kaya wala nang control ang Hormuz. Parang ipis na walang antena. Yung ipis, kapag tanggalin mo yung antena, hindi na marunong magagalaw ang ipis. Ganyan na ngayon ang Iran. At hindi lang yan, hindi nagbibiro si Trump nang sabihin niya na parang MWF Monday, bumbahin niya yung mga power plant. Wednesday, bumbahin niya ang tulay. O ngayon, 6 na tulay ang talagang wasak na wasak sa pag-atake ng Amerika. At Friday, anong ginawa ni Trump? Of course, yung sanctions. Merong malaking Iranian oil tanker na lumabas ng Hormuz na sinita rin ng Amerika at kinuha lahat ng langis. Parang hijack, parang hold up din. Parang na-hold up ni Trump ang mga hold upper na Iranian. Walang respeto. Alam nila na kontrolado ng blockade ni Trump ang Hormuz. Ngayon, sinubukan pa rin lumabas yung napakalaking tanker, napakalaki. Parang 4 na football field yata na pinagdugtong-dugtong. Yun yung laki ng oil tanker na yun. Kasi naman, minsan lang sila makalusot. Kapag makalusot yun, halos sa peso, bilyones ang laman ng oil tanker na yun, mga kababayan. Pero wala, grabe. Hinijack ng American Air Force kasi yung humuli doon ay Air Force ng Amerika sa Hormuz. Yung tanker na sinabi ko kanina. Kaya para sa karagdagang graphics at video, hihiram muna tayo sa ating paboritong vlogger, walang iba si Good News Philippines. Kapag Good News Philippines ang mag-uulat ay parang thrilling na thrilling talaga, kasi bakbakan palagi yung kanyang mga video. Kaya palagi ako kumukuha sa kanya ng mga graphics ng video para mabigyan natin ng reaksyon. Maraming salamat kay Good News Philippines. Ito ang video. Chinese ambassador may kamukha. Grabe mga kabayan, ika-6 na pag-atake ng Amerika sa Iran, ipinakita ng US Central Command simula noong 7 ng Hulyo hanggang sa kasalukuyan. Hindi na tinantanan pa ng Amerika ang Iran. Ngayong gabi mas masalimuot para sa mga kalaban ang lakas na ibinuhos ng mga fighter jets, drones at mga barkong pandigma ng Amerika sa iba't ibang target sa loob ng teritoryo ng Iran. Maritime Control Tower ng Iran na siyang nagbibigay ng direktiba sa mga sundalo nito sa Strait of Hormuz upang atakihin ang mga pangkomersyal na barko. Wala na, wasak na, tumaob na dahil sa bombang inihulog ng Amerika. Ito ang ganti ng Estados Unidos sa mga sibilyang barko at marino na inaapi ng Iran military. Ayon sa US Central Command, 50,000 mga sundalong Amerikano sa Middle East ang kabilang sa operasyong ito. Ipinakita din ng mga Iranians sa pamamagitan ng video at larawan ang pinsalang natamo ng mga tulay sa Iran, kung saan kabilang sa pinakabagong target ng US airstrike. Ayon sa Iran State Media, 6 na tulay na ang winasak ng Amerika. Ito ang patunay na hindi nagbibiro si President Trump sa kanyang mga binitawang banta laban sa Iran leaders at Iran military. Hindi lang yan mga kabayan, double trouble ngayon ang Iran dahil maliban sa winasak ng Amerika ang kanilang mga infrastruktura, maging ang kanilang ekonomiya ay kasabay na pinaparalisa. Ang US Marine mula sa 11th Marine Expeditionary Unit ay inakyat at hinarang ang barkong MT Wenyao sa Gulf of Oman. Ito ay kabilang sa mga barkong nagdadala ng mga langis ng Iran upang ibenta sa ibang mga bansa tulad ng China. Ipinakita ng US blockade ang kanilang lakas sa Iran na walang barko ang makakalabas o makakapasok sa Strait of Hormuz nang walang pahintulot mula sa Estados Unidos.
galing talaga ng Amerika mga kababayan. Itong armed forces kasi ng Amerika is forged out from the historical battle. Yung mga giyera ng revolusyon ng Amerika, di ba noon? Yung Red and Blue Army ng magkarevolusyon ng Amerika, di ba? Mga kababayan. Yan ay parang Pilipinas din na ang mga sundalo natin dito ay talagang sanay sa giyera, pinapanday sa giyera dahil meron rin tayong giyera na internal sa Amerika, giyera sa loob dahil sa mga communist rebels na meron tayo. Ngayon ang US ay noon pa man, 18th century, 19th century, palaging may giyera. Kaya nga sila yung number one at finest military in the world over. Walang kaduda-duda, period, mga kababayan. Ang China ay nais gumaya eh. Nais ng China na masapawan ang record ng Amerika kung girang pag-usapan. Ay nako, ang hayop kasi o mga tao ay dinisenyo yan ng Diyos para sa mga purpose. Katulad ng layon, bakit dinisenyo ng Diyos ang layon na mabangis? Ang buaya, bakit dinisenyo ng Diyos na buaya siya? Masiba. Di ba? Flood control, lumalabas lang kapag may baha ang buaya. Ngayon, meron ding dinidisenyo ang Amerika na para talaga sa digmaan na klasing mga bansa, mga tao, mga mamayan na nakatira doon at yan ang Amerika. Walang kaduda-duda, 100% period, mga kababayan. Kaya ang China, out yan. Yan ang isusunod ni Trump eh. Kung magmatigas talaga yung China sa kanyang giyera sa Taiwan by next year 2027, aatake daw ang China eh. At kapag gawin ng China yan, parang pumirma na rin sila ng kanilang death warrant na parang sa nangyari sa Iran. Death warrant ang pipirmahan ng China kapag ganyan. Ang Japan nga lang ay 2 bomba lang ng World War II eh. 2 nuclear bomb lang ang ihulog ng Amerika tapos. Ngayon ang China kapag huhulugan yan, siyempre ay titigil na yan. Kasi yung mga atomic bomb ng China or nuclear bomb, hindi pa yan tested. Ang sa Amerika ay tested na talaga. Kaya pagdating sa real situation, real war, ay wala, iiyak yung mga army ng China na yan. Meron nga tayong balita kanina, viral, tinatawag tayo pala ng China. Ang tingin pala sa atin ng China ay unggoy. Di ba mga kababayan? Lahat ng tao ay nagalit. Grabe ang reaksyon ng social media kanina sa unggoy. Grabe, unggoy pala tayo sa tingin itong mga balasubas na mga inchik na ito. Pagbuntalin kaya natin yung kanilang mata para lalaki bibilog yung mata, di ba? Magkaroon ng black eye at magmistulang panda. Magmistulang panda. So ito yung kamukha oh. Tingnan nyo. Chinese ambassador may kamukha. Grabe mga kabayan, ika-8 na pag-atake ng Amerika sa Iran, ipinakita ng US Central Command simula noong 7 ng Hulyo hanggang sa kasalukuyan. Hindi na tinantanan pa ng Amerika ang Iran. Ngayong gabi mas masalimuot para sa mga kalaban ang lakas na ibinuhos ng mga fighter jets, drones at mga barkong pandigma ng Amerika sa iba't ibang target sa loob ng teritoryo ng Iran. Maritime Control Tower ng Iran na siyang nagbibigay ng direktiba sa mga sundalo nito sa Strait of Hormuz upang atakihin ang mga pangkomersyal na barko. Wala na, wasak na, tumaog na dahil sa bombang inihulog ng Amerika. Ito ang ganti ng Estados Unidos sa mga sibilyang barko at marino na inaapi ng Iran military. Ayon sa US Central Command, 50,000 mga sundalong Amerikano sa Middle East ang kabilang sa operasyong ito. Ipinakita din ng mga Iranians sa pamamagitan ng video at larawan ang pinsalang natamo ng mga tulay sa Iran kung saan kabilang sa pinakabagong target ng US airstrike. Ayon sa Iran State Media, 6 na tulay na ang winasak ng Amerika. Ito ang patunay na hindi nagbibiro si President Trump. Yun mga kababayan, so 6 na tulay yan at hindi yan yung maliliit na mga tulay. Pinipili kasi ng Amerika na ang kanilang sirain na tulay ay yung tulay na ginagamit ng mga malalaking trucks. Ibig sabihin yun yung tulay na pwedeng daanan ng mga military vehicle na may bibigat ng Iran kung meron pa man silang military vehicle na natira dahil pinasabog na nga lahat eh. Ngayon ang last fortress
ng Iran, yung pinangamatibay niya na parang taguan ng mga sundalo at opisyal ng IRGC ay yung tinatawag na Mount Pickaxe Mountain. Yun, Pickaxe Mountain. English na pangalan ng bundok. Pickaxe Mountain. Parang yung pickaxe yung gamit ng mountaineer na parang piko na maliliit. So yung Pickaxe Mountain na yan ay heavily fortified. Fortified yan ng konkrito sa ilalim ng bundok. At ang bundok na yan ay solid rocks. Sabi kaya sa bundok pa lamang ay hindi mapenetrate ng bunker buster ng Amerika. Ngayon ang sabi ni Trump, meron tayong bagong klaseng missile na pwedeng mag-penetrate sa makakapal na bato. So ayan, siguro bagong disenyo yan kasi noon ang mga bunker ng Iran yan ay 60 meters lang. Ngayon dahil ang 60 meters ay kaya ng tagusan or tagusin itong mga missiles ng Amerika dahil sa technology, ang ginawa ng Iran para hindi sila maabot ng bomba ay lalong nilaliman nila yung kanilang mga entrance to underground cities. At ngayong huli mga kababayan ay mayroong augmentation of forces ang US Marines para daw yan sa huling yugto ng pag-aatake ng Amerika sa Kharg Island. Kasi invade daw yan ni Trump ang Kharg Island gamit ang 50,000 US troops, Marines, mga elite ito mga kababayan. Okay, so atin ang tabayanan bukas kung anong galaw na naman, anong movement ni Trump. Talagang i-invade niya ba ang Hormuz at i-control ang buong Hormuz? Yan ang atin malalaman sa ilang araw na lamang. At ako'y magpaalam na maraming salamat sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang, malaking tulong yan. Sa aking ibit followers, ako'y sumasaludo sa lahat. Hanggang sa muli.